Habakuk, Kabanata 2. Ako'y tatayo sa aking bantayan, at lalagay ako sa moog, at tatanaw upang maalaman ko kung ano ang kanyang sasalitain sa akin, at kung ano ang aking isasagot tungkol sa aking daing. At ang Panginoon ay sumagot sa akin, at nagsabi, isulat mo ang pangitain, at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon. Sapagkat ang pangitain ay sa panahon takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Narito, ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya. Ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Oo, bukod dito'y ang alak ay magdaraya, isang taong hambog at hindi natitira sa bahay, na lumaki ang kanyang nasa na parang Sheol, at siya'y parang kamatayan, at hindi masisiyahan, kundi pinipisan sa kanya ang lahat na bansa, at ibinubunton sa kanya ang lahat na bayan. Hindi baga ang lahat ng ito ay magbabadya ng talinhaga laban sa kanya, at ng nakagagalit na kawikaan laban sa kanya, at mangagsasabi, sa aba niya na nagpaparami ng di kanya, hanggang kailan? At nagpapasan siya sa kanyang sarili ng mga sangla. Hindi baga sila mangagtitindig, na biglan nakakagat sa iyo, at magsisigising na babagabag sa iyo, at ikaw ay magiging samsam sa kanila? Dahil sa iyong sinamsaman ang maraming bansa, lahat ng nalabi sa mga tao ay magsisisamsam sa iyo. Dahil sa dugo ng mga tao, at dahil sa karahasang ginawa sa lupain, sa bayan, at sa lahat na nagsisitahan doon. Sa aba niya na nag-iimpok ng masamang pakinabang para sa kanyang sambahayan, upang kanyang mailagay ang pugad niya sa itaas, upang siya'y maligtas sa kamay ng kasamaan. Ikaw ay naghaka ng ikahihiya ng iyong sambahayan, sa paghihiwalay ng maraming tao, at ikaw ay nagkasala laban sa iyong sarili, sapagkat ang bato ay dadaing mula sa pader, at ang tahilan mula sa mga kahoy ay sasagot. Sa aba niya na nagtatayo ng bayan sa pamamagitan ng dugo, at nagtatatag ng bayan sa pamamagitan ng kasamaan. Narito, hindi baga dahil sa Panginoon ng mga hukbo na ang mga tao ay nagsisigawa para sa apoy, at ang mga bansa ay nangagpapakapagod sa walang kabuluhan? Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng pagtakip ng tubig sa dagat. Sa aba niya na nagpapainom ng alak sa kanyang kapwa, na idinadagdag mo ang iyong kamandag, at nilalasing mo rin naman siya, upang iyong mamasdan ang kanyang kahubaran. Ikaw ay puno ng kahihiyan, at hindi ng kaluwalhatian. Uminom ka naman, at maging gaya ng isang hindi tuli. Ang saro ng kanan ng Panginoon ay mababalik sa iyo, at kasuklam-suklam na kahihiyan ang mahahalili sa iyong kaluwalhatian, sapagkat ang pangdadahas na ginawa sa Libano ay tatakip sa iyo, at ang panggigiba sa mga hayop na nakatakot sa kanila dahil sa dugo ng mga tao, at dahil sa pangdadahas na ginawa sa lupain, sa bayan, at sa lahat na nagsisitahan doon.
Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan na manggagawa niyaon ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan? Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, "Gumising ka sa piping bato, bumangon ka, magtuturo baga ito?" Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ngunit ang Panginooy nasa kanyang banal na templo. Tumahimik ang buong lupa sa harap niya.